Or ito na lang. Ito na lang. Para dalawang mic. Sorry na po. Parang props lang yung isa. Baka ba isa pang mic? Hindi, ano yan? We can borrow lang. Sa TV. Sa ano? Ito yata sa mga TV. Oo. Hello po, magandang araw po sa inyo lahat. Napakarami niyo po. Para naman ang dami namin pera. Pero maraming salamat po sa pagpunta dito sa aming press con and red carpet premiere ng Lasting Moments. Siyempre starring Sue Ramirez, Jane De Guzman, and written and directed by Feb Solomon under Passion 5 Studios. Pinaghirapan talaga namin tong pelikulang to at ang masasabi ko, maganda siya. Oo. Kung hindi kayo maganda pa rin siya. Si Sue. Hello, good afternoon po. Thank you for being here today. It's a Monday. Medyo, buti wala pa traffic. Nag-decide tayo na ngayon tayo magkita-kita. Hindi yung alas 8, no? Correct. Wow, talaga late lahat. Oo. Pero thank you po for coming today. Super appreciate your presence. And thank you po for the willingness to share the word about our film, The Lasting The word of God. Moments. Ay, iba pala. Welcome po. Magkakakap na po tayong kamay sa prayer meeting. Yun po, sana patulungan niyo po kami na i-share pa po. Yes, please. So, sana po Hindi ko lang Pilipino. Laban. magagandahan po kayo sa movie na to. Sobrang heartwarming and sige, pamaya na tayo magpapagdawan. Hello lang po. Hello. Hello. Hello, salamat po sa oras ninyo. Salamat po sa time. In English ko lang. Yun, katulad na sabi ni Sue, sana may share niyo po yung aming pelikula, munting pelikula. Yun lang po, sana may enjoy. Alright. Ito po yung budget check. Baka ano pa yun? Okay na po. Okay. Baka pwede tayo mag-request ng isang mic para ano lang. Arilas daw, Leslie. Yes. Hello. As a society disorder. As a society disorder. Okay, As a so let's PWD. talk about the film. Go! First and foremost, the question is for Direct Fifth. What is your inspiration for making the film on the Ayun. universe? Ayun po, ang inspirasyon ko po, sinulat ko po ito ng 2021, panahon na napakataas pa ng mga kaso ng COVID. So, nasa bahay ka lang, wala kang magawa, alone. So, naisipan ko magsulat. Kasi nakakanood ako ng mga documentaries patungkol sa mamaya ko na sasabihin about sa revelation ng movie na to. So, parang naisip ko gawin siyang pelikula talaga. And still, I think kasi nakita ko na yung parang niche ko bilang storyteller, scriptwriter, director. I have something about, kaya ko yung comedy, pero parang mas na kukulat ko yung puso ng mga tao kapag sa drama. I don't know. Siguro, ganun yun. Yung parang pinaka-happiest person. Sila din yung kayang, bigyan ka ng kurot at lungkot sa buhay. Ayun. Yes? Ba't hindi po yan? Ay, pagmagana. Ayan. Ngayon, Direct, why Lasting Moments? What is with the title? Bakit Lasting Moments ang title ng movie? Kasi feeling ko sa buhay natin, nagpaka-poetry. Sa buhay natin, feeling ko mayroon tayong mga nakakalimutan at meron tayong mga pinipili kalimutan. Di ba? Meron sa buhay natin may mga tao tayo na pipiliin nilang manatili, meron din pipiliin nilang kalimutan ka. And that's okay. That's the reality of life. And kung makikita niyo dito sa movie ko, hindi perfecto yung parehong tao. Yung role ni Sue at ni JM. Kasi parang hindi ko na gusto yung parang film before na parang sobrang perfect ng bida, na parang hindi siya makabasag pinggan, mamahalin mo siya. For me kasi, dapat magkaroon din ng galos yung bida, yung mga karakter, para makakonect na yun yung mga audience. Kasi wala naman tao walang galos or walang hindi mo magugustuhan, di ba? So I think film is a reflection of life. So dapat ipakita mo yung realidad na kahit yung pinaka-bida sa buhay mo, meron siyang bagay na hindi ka magugustuhan. At nasa sa iyo yun kung tatanggapin mo yun o hindi. Nasa audience yun pag pinanood nila kung mamahalin nila yung bawat karakter o hindi. Yun siya. Napakaganda naman yun talaga. Yun pala talagang kaabangan na talaga ang movie ni Direk. Ngayon, the question is for Miss Sue.
how is the role here sa movie different from your other roles? What is the most challenging part in playing yung role mo sa Lasting Memory? Wow, without spoiling anything, Oh, it's so without hard spoiling to actually anything. explain, no? But, how is it different? Definitely, all the roles naman that I choose to take on are very, very different from one another. I just came from a movie with Diva, ako si Kayla, Raketera, very Ngayon naman, after naman ito, when Time Flower Girl. So, I really make sure that it's different from all the work that I do. Ayoko na kahit magkahawig, medyo iniiwasan ko po. So, dito, makikita na mas vulnerable yung na side ko. I think, ito na yung pinaka mabigat na drama po na ginawa ko. Sa lahat ng pelikula na nagawa ko at lahat ng project. I think ito yung pinaka mabigat for me. Definitely nahirapan ako because dahil pag napanood na po ninyo mamaya yung pelikula, sobrang sensitive actually ng topic ng movie na to. And actually silent battles yung gusto nating isigaw. Yung mga tao na hindi natin alam kung paano sila nahihirapan. Dito, sisigaw kami para sa mga tao yun. And sana po ay may mga makarelate at sana makita nila na we understand you and we feel you and we know that you exist. Correct. So, parang hindi kayo wala lang. Parang nararamdaman din po namin kung ano yung weight na dinadala niyo. So, sana maka-come across yun sa screens when people watch it. We are so excited to see your performance dito sa movie. Ngayon kay Mr. JM naman. So, syempre, we're talking about drama. So, JM naman talaga, talagang kilala naman talaga sa mga tear-jerking movies. So, ano naman ang different, hindi bang jerking direct? Ano lang ang kaibahan dito? Kasi medyo mabigat din po yung role niyo dito sa movie ito. May nakapag-chismis na po sa akin. Hindi ko po napapanood. OMG. Or something. Ay. Oo, or something. Pero, paano niyo po mapaparelate sa audience yung role niyo po dito? Without spoiling anything. Paano ko magpaparelate? Siguro by staying true, delivering yung truth sa performance ko. Hindi naman ako nahirapan dahil si Direk Fifth, actor's director siya. Ginaid namin with all his researches. Tapos si Sue, sobrang sarap katrabaho. And parang nagpapasahan na kami ng energy. And feeling ko yun yung makakatulong para mas makarelate yung mga tao sa aming performance. Talagang parang emotional talaga itong movie na to. So, ibalik natin yung question kay Derek. Derek, ano po yung expected take away ng bawat viewer mo sa movie na to? Yung pala yung mic, sir. Siguro, syempre ang hirap, di ba? Kasi ayaw nga natin ng spoiler. Siguro lang may mga tao sa buhay natin na pipiliin manatili at pipiliin bumawi at pipiliin hindi kakalimutan. Ganun. Siguro yun yung take away ko. Kasi yung script mahirap din siya eh. Marami akong kinonsult sa script. I've done lots of research about yung sa storya. Siyempre para hindi tayo magkamali. And malalaman niyo kung bakit kailangan ng maraming research about it. So I think that's the takeaway of the movie. Grabe naman talaga yung cliffhanger. So mamaya sabay-sabay natin yung papanood. So now I will be giving the floor to the press. Kung meron po kayong gustong itanong po sa ating panel. Baka po may announce lang ako. Ay, okay. Yes. Buntis mo ako. Charot lang. Sa suit mo. Alam niyo naman nag-post ako kagabi, diba? Patungkol sa struggle ng pelikula Pilipino. And ayun na, it's not an attack. It's a thing for us to have a discussion. I think para magsimula ang pagbabago, para magsimula ang pag-angat ng isang bagay or industriya, kailangan natin pag-usapan, di ba? Hindi siya pulahin eh. Para ang akin, gusto ko may magsalita para malaman natin kung ano ba yung mga hakbang na
na pwedeng gawin ng ating gobyerno, FDCP, yung mga namumuno, dahil ito po ay hindi pag-atake, ito po ay paghingi ng tulong. Diba? Hindi lang po sa akin, pati na rin po sa ating mga manggagawang Pilipino. Mga umaasa, ang ating crew, PA, staff, ang sarap kasi gumawa ng pelikula, di ba? And ngayon, sa lagay po natin, streaming digital age, gusto kong iba to yung tanong na ano ba pwede natin gawin para makasabay tayo sa foreign films, sa digital era, di ba? Kailangan ba natin pababain ng presyo ng ticket? Kasi ang minimum wage ay magkano? Nasa 500 to 600. Ang ticket nasa 500 to 700. Baka sa paraang yun, kung mas mura ang Filipino film, baka mas piliin din nila, di ba? Magkaroon tayo ng laban doon sa mga foreign films. At naiintindihan ko naman ang malls bilang isang negosyante rin. Kung ako, tama naman yung ginagawa ng malls. Mas pipiliin nila yung mas saan sila nakikita, which is foreign film. I think mas ang kailangan gumit na rito at gumawa ng hakbang ay ang ating gobyerno, FDCP, na marami rin pong filmmakers na katuwang sa or may pwesto dun sa FDCP na maaari tayong tulungan, di ba? Ano pa yung mga hakbang na pwede natin gawin para mahikayat natin ang ating mga manonood, hindi lang tuwing Metro Manila Film Festival, di ba? Kasi marami tayong mga film fest sa Manila Film Fest tuwing sa February sa LA. Baka po bago yun, baka dito muna tayo, ayusin muna natin, di ba? Tulungan tayo, kung kailangan nyo ng suggestion, nandito po kami, gawa tayo ng GC, gano'n. So yun po, dahil dyan, kinausap po ako ng aking distributor, mababa nga po ang aming bilang sa sinihan dahil malakas po si Karate Kid, si Lilo and Stitch, si Mission Impossible, si Final Destination. So, kanila pong magandang advice sa amin na aming binigyan ng parang pagtitiwala ay i-move po ang aming showing to July 30. July 30 na po kami lalabas. Kasi nga, meron pang Superman, di ba? Nalalabas ng July 9. Baka, naiintindihan naman natin ang ating mga malls. Siyempre, doon sila sa kikita sila. Kung ako rin naman, doon ako, no? Kung akong pera. Pero, siguro, yung July 9 kasi baka 4 lang yung theaters natin sa mall, di ba? Ang hirap makipaghatian with other studio. Again po, this is a call for help. A call to have discussion, a healthy discussion, para po mas mapabuti pa natin ang pelikulang Pilipino. So, abangan po natin later ang lasting moments and i-message nyo po, ipakalat nyo po na parang chismis na July 30 na po ang lasting moments. Maraming salamat po. Thank you so much po. So, meron po bang gusto magtanong from the press? Or makikita mo? Okay, go. Hello po, congratulations. Yes po. So kanina, interview namin, nung nagpagdating dito kanina, tinatanong namin, kamusta? Kinakabahan ka, di ba? Oo. Pero bakit ka kinakabahan dito sa movie? What's something about this movie kung bakit kinakabahan? Because hindi gumagana. Well, I think it's because this movie is so special. And kami po as artists, even the artists behind the camera, iba yung pag-iingat na ginawa po namin while doing this film. Kasi they had to put a lot of research into it. Of course, hindi pa alam actually ng mga tao dahil hindi pinakita talaga sa trailer yung totoong plot ng kwento. Bakit ba special yung pelikula na to? You will really have to go to the cinema to find out. That's what makes it so special. And that's why I'm so nervous. It's because if you see a trailer, you just see a trailer. It's the facade of it. But the deeper meaning and the weight of the movie is actually when you see it. And it's so beautiful to see on a big screen. And ako, really, I was praying since last night. Kaya ako, ang ganda po talaga ng pelikula na to. Tsaka talagang pinaghirapan namin. Thank you. Sobrang nag-enjoy kami ni JM na gawin tong movie. So, sana, ang pinipray ko talaga, sana talaga po ay maraming makapanood. Dahil napakaganda po ng pelikula. Yun po yung kaba ko. Actually po, nung nag-schedule ako ng pitching with Sue, I think
nasa biyahe siya yun. Buti nga pinaunlakan niya ako ng pitching. Naka-zoom kami. Nung kinanta ko yung plot sa kanya, naiyak siya talaga. Naluha siya. Oo, ganun. Ayun. So yun, yung second question ko for JM. JM, kumbaga sabi mo ay matagal na kayo nagkatrabaho ni Sue. Bata pa lang siya, magkapatid kayo, di ba? Pero dito sa dito sa movie na to, what's something, sabi niya, this is special. What's something special about this film compared sa mga ibang ginawa niyo? A project ni Sue. Without spoiling anything. Special. Siguro in terms of performance, yung growth ni Sue, yung lalim ni Sue, kung paano siya pag-portray ng character, hindi siya maarte. I-imbibe niya talaga yung role ng character. And for me, that's special. Sarap sa trabaho ng mga ganang klaseng actress. Ayun, makikita nyo mamaya yung performance. Lasan ni Sue. Sabi niya kanina kasi, the last time na magkatrabaho kayo, magkapatid pa kayo. Ngayon, this time, love team na kayo. Kuya na. May mga, not spoiling anything. Not spoiling anything. May mga may mga intimate scene daw. Yes, opo. Di ba? Paano yung, di ka ba nailang? Kaya kailangan kong mag-stop na tawagin kuya si JM nung ginawa na namin to. Kasi ever since 2010 po, una ko nakatrabaho si Kuya JM. Sa TV series na Mula sa Puso ni Direk Gwen. So, kuya-kuya ko talaga si JM dati. Pero crush ko na siya dati pa. Ay. Kaya itong project na to, sobrang pangarap ko talaga na mangyari to. And finally, thank you, Direk Chris. Napapayag niya si JM na maka-work ako. Hindi. Pero alam mo yan, lagi ko naman sinasabi ko sa kanya na sana maka-work na din kita someday. Alam mo yun, na kahit hindi naman necessarily na love interest kami, pero ever since bata pa ako, I really enjoyed working with him. And especially dito. Kasi ito talagang mas nagkakilala kami. Mas nakilala ko yung dating Kuya JM lang. Kinailangan kong burahin yun. Grabe rin yung transformations ng mga tao. Actually, from him seeing me as a 13-year-old kid to me eventually maturing and having to work with him, parang dun mo din talaga makikita yung mga growth ng tao and kung gaano kadami yung natututunan nila sa mga tao sa paligid nila na ako ganito ako kasi feeling ko nung bata ako, ang dami ko rin natutunan. Kasi parang sunod-sunod na projects niya, kasama ko talaga siya. I was with him Mula sa Puso, Abilito, Book 1, Book 2, nag-all of me pa kami together. So, it's so familiar. So, that's why it's so easy also to be working with JM. So dahil crush mo siya dito sa film. Hindi ko siya ni-request, nagkataon lang talaga. Opo, pero matagal ko na yung sinasabi ko, Diyos, sana magka-work na tayo. Lagi ko siyang kasal. So, ito na nga finally, nagka-work. May Paano mo nila paano na yung pagiging crush mo siya? So yung immersion mo sa Hindi, actually, nung bata pa ako Dati pa noon, yun. happy crush ko talaga si Kuya JM. Oo, hindi na wala naman na yun. Siyempre, iba naman din ang paghanga ko na talaga kay Kuya JM ever since. And, pero dati talaga super, Kuya, inaasar ko siya lagi ng crush ko. So, happy crush lang naman yun. Pero huwag naman, ayo talaga, eto na naman tayo. sa kayo po with your Yes, that's right. Sure go na eh! There you go! Thank you. Excited na kayo Salamat po. Thank you. Meron pa po anyone from the crowd who wants to yes po. Direk. Ay, hello po, Sir John. Direk, ginagawa mo yung script season na si JM. Actually, matagal ko na silang gusto ka-work. Matagal ko silang nire-request sa mga producers na naka-work ko before. And laging hindi natutuloy. So finally, nung ako na may film outlet, which is Passion 5 Studios, nagkaroon na ako ng power to choose talaga na parang freedom to sino talagang gusto ko makatrabaho sa behind the camera,
And ilang days, yung budget, charot talaga. Gano'n. Yes, yes. Sila talaga. So, kay Iso naman siya kay JM. So, medyo matagal bago kayo trabaho ulit. Opo, yes So, po. ano yung na-discover niyo sa isa't isa? Ngayon na nag-work kayo ulit. Meron ba? Parang si Kuya JM ko dati, siya pa rin yung Kuya JM ko ngayon. Parang hindi ko nakita ever na nagkaroon kami ng call out or every time na magkikita kami, parang it's always been like this. Parang it's always familiar between the two of us kasi ang dami rin namin pinagsamahan before. So, Sa akin siguro yung nagbago. Kasi nung bata siya, inaasasan ko siya. Antayin kita. Oo, lagi ko ano. Pero Inaasa ako. yung respeto mo yan ng taas. Sobrang yung artistry niya, kung paano niya mahalin yung craft niya, and kung gaano siya ka-responsabling professional actress. So, saludo ako sa nangyari. Pero JM, aware ka ba na class kayo? Noon. Alam mo ba? Alam mo ba? Asaran lang. Asaran lang po, Bata asaran. pa kasi sila talaga. Kuya, crush kita. Gano'n, o. Makapagmukha ako dati, bata pa ako. Ako yung tipo ng bata na hindi nahihiya sa crush niya. Ako yung, kuya, ako. Thank you. Happy crush lang pala. Oo, kayo na Ah, okay, no? Happy Huwag natin crush. ang mali siya. Hashtag happy. Meron pa po ba kayong ibang questions? Meron Ako follow up kay JM, sinabi kanina ni Sue na tinigil niya ang pagtawag ng kuya sa'yo kasi nga para maka-adapt siya sa bagong situation, sa bagong rules mo. Ikaw, meron ka din bang ginawa para mawala yung ate-kuya dynamic natin? Ano na kasi, binigay na ni Sue eh. Binigay na eh. Parang wala na akong hihingin pa eh. Wala na akong kailangan ano yun eh. Parang mag-react na lang ako. Yan na siya eh. Brand new show. Kasi tagal namin hindi rin nagkita. And syempre with the help of Direk, yung chemistry namin, yung connection namin, binantayan talaga ng Direk. Kaya, ayun, matulong po sa amin ng Direk. Ako may tanong ako. Dahil bilang chismosa ako dito. Sige. Nakikichismis Go. na lang ako. How is it working with the both of them, Direk? Ay, Kasi dapat tatanungin ko what is the process of casting and nakwento mo na kanina. Parang ngayon may freedom Ay, na thank you. Like, how is it working with the both of them? Akin naman, the usual, with, hinimay namin yung mga character, meron namang character bio, then we lead scene by scene. Then, sa scene by scene kasi, mababasa kayo eh, diba, ng buong araw. Then, doon mo makikita pa yung bato nila kung paano mo pa may improve yung line, yung scene. Then, hindi pa natatapos doon yung revision ng script. Kasi may mararamdaman ka na, pwede ka pa itong baguhin. Pwede ko pa ito itaas. Masyadong mahaba. Ganun. So, yung ano talaga, pag script writing and filmmaking, it's a continuous process until lumabas na siya sa sinehan. And to be honest, hindi ako nahirapan working with them, with Sue at JM. Kasi to be honest, it's so honest. I started kasi Sue young, diba? 26, then I'm from PBB, diba? So, meron parang, ang hirap sa akin makipagtrabaho, lalo na pag malalaking star. Bilang director na parang, sino ba to? Parang gano'n. Ang hirap, tas bakla pa ako. Alam naman natin pag bakla ka. Wala ka ba, Direk? Hindi, ano lang to. Experiment lang to. Thesis film lang to. Hindi, parang, di ba, meron parang, ang hirap na parang magkaroon ng parang command. Yung gano'n, pag bata ka nag-start. Tapos, sa kanila ang dali, kasi ka-age ko naman sila. Tapos, nararamdaman ko na very totoo silang tao. May usapan kami ni JM na I connect with him.
may usapan kami ni Sue, pareho kami yung gawin namin talagang totoo rin talaga. So, hindi ako nahihirapan makipag-connect. Unlike doon sa mga dati ko naka-work, na mahirap din kapag bata ka tapos nai-starstruck ka dun sa mga big stars, di ba? Parang, uy, ganun ka to, bro, parang gano'n. So, tapos, hindi pa ako nahihirapan lalo kasi alam nila yung craft nila. Magaling sila talaga. Like, alam nila yung karakter, kung paano yung bato. Hindi, to be honest, nahihiyabi kasi ako minsan sabihin na dapat ganito. Pero sa kanila, alam na nila agad eh. So, kapag, I think 90% of directing is casting. If you cast the right people, if you hire the right people, magiging smooth yung trabaho bilang director. Sabi ko napaka-excited. Thank you. Ako, ewan ko lang sa inyo Pero ako talaga excited talaga ako. Okay na din, sanay na ako sa music. Meron na lang po tayong room for 2 last questions before we watch the movie. Last 2 sets of questions. Meron po ba? Anyone? Going once? Going twice? Just additional lang kay Andre. Yes. Kumbaga, Okay lang, sigawan na lang tayo dito. Patayin na yung mic. parang hindi ka ba nahirapang i-work on yung kanilang chemistry on big screen? Parang ganun. And especially sabi niyo marami mga intimate scene. Pero hindi ka ba nahirapang i-direct sila dun sa mga eksena na yun? Actually, hindi ako nahihirapan kasi very totoo rin sila na tao. Parang nararamdaman ko, hindi sila showbiz. So, for me, ang daling kumonect sa kanila, ang dali rin nilang kumonect sa isa't isa. So, hindi ako nahihirapan. Alam mo yung gano'n? Kasi minsan, may mga tao talaga na may wall eh. Sila wala silang wall. So, it's easier for me to direct them. It's easier for them to have a chemistry. And sabi nga nila, kilala lang nila yung isa't isa. So, hindi na nila kailangan mag-effort to tanggalin yung wall. Madali yung film. With the bed scene naman, nadalian ako kasi malibog ako. Charot din. Hindi, yung bed scene, okay lang naman. Parang game naman sila. Alam naman nila, professional naman tayo, work is work. Tapos, alam nga lagi namang rule dyan, less people kapag may bed scene, ganyan. Nag-ano na ako, volunteer ako kay JM na case na ako yung body robot. Hindi na tuloy. Nakikita niyo po mamaya. May mga tao po dito. May siya na po. Ayun, yun siya. How do you prepare for that? Sa inyong dalawa? Matinding mindsetting po yun. Every time naman, I think na may kailangan kang gawing intimate or love scene, the bed scene. Parang kailangan mo siyang iproseso muna bago ka talaga dumating sa set. Parang okay, today, hindi lang kasi siya mental preparation. Siyempre, also, we want to look good naman. Minsan lang sa buhay natin na may bed scene tayo. Gandahan natin. Dapat sexy tayo. So, may physical preparations din po siya. Sana nakapag-shave ka ng kilikili, di ba? Sana ganon. Or, I mean, may ganon. Like, sana nakapagpabango ka naman, respeto sa ka-eksena. So, may marami po siyang preparations actually. Hindi lang malalim yung mga preparation. So, kaming mga actors, may mga mabababaw din kaming ginagawa para mag-prepare sa mga eksena kailangan natin. Pero yung mental po na preparation, yun talaga I think yung kailangan. Kasi, syempre you're going on to a scene, kailangan alam mo na safe ka dun sa environment na pupuntahan mo, pinagtatrabahuan mo. And yun naman po yung kampante ko. Kasi alam ko na si JM ko. Kaya alam ko na safe ako. Si Huwag naman. Siguro yung naging malaking factor para sa akin na magawa namin yung mga intimate scenes is ini-enjoy namin kasi process eh. Ini-enjoy namin, we're having fun. Kaya nawawala rin yung inhibitions. And syempre pagka ini-enjoy mo rin yung trabaho mo, ini-enjoy mo yung ginagawa mo, mas nagiging creative, mas nagiging free. Thank you so much. So, unfortunately, that's all the time we have for the press con. Pero, meron po kayong oras para sa one-on-one interview with Directive and Miss Sue. Kasi tapos niya ata si JJ. Alam mo sa CJ. So, ayan. Thank you. Ilang minutes yung invite? Ilang minutes daw po? Until